po natin si kasama Christian. Magandang hapon sa ating mga bayaning manggagawa. Magandang hapon din sa ating mga kabataan na tumitindig at lumalaban sa maling pamamalakad ng administrasyong ito. Magandang hapon din sa mga kapulisan. Meron lang akong kailangan makita sa inyo. Matagal ko na siyang hinahanap. Ba't hindi nyo ilabas ngayon si Remulla? Palabasin nyo, patayuin nyo sa container nang malaman at marinig niya kung ano talaga ang hinaing ng bawat Pilipino. Tama! Tumayo ulit siya doon! Ngayon, tayo ay nagtitipon-tipon dahil sa ating kalakaran na tayong manggagawa ay bayani. Totoo yun, bayani kayo. Nagsakripisyo kayo para sa pamilya nyo, para sa bayan nyo, at hindi lang yun, kayo rin ang nagpapalamon sa mga nakaupo sa Malacanang. Mas marami pa silang pinag-usapan sa loob ng Congress. Wala namang nangyayari. Patuloy kayong naghihirap, gumagapang, dugot, pawis, pati buhay inalay para lang sila'y may makain habang sila'y nag-uusap at walang katuturan. Ang dami nilang nilalabas na issue. Araw-araw may gusto silang palabasin. Araw-araw may gusto silang ituro. Pero ano ang nangyayari pagkatapos? Pilipino ang gutom, walang solusyon na nagawa. Sana naman, ngayong nandito tayo, ipakita nyo kung ano talaga ang tapang ng mga manggagawa na palaging pinapahirapan ng mapangsamantalang gobyerno. Alam ko, hirap na kayo kay lubog ang panga. May lubog ka pa. Nasobrahan nakakasingot ng tawas kaya nagkakaganyan. Mas madami pang gustong ibulsa kasi mahal ang kuhanan. Ngayon, gusto nyo impeach si BP Sara? Ayaw nyo i-impeach si BP Sara, pero itong mga lokong to gusto. Wala naman kayong mahanap, nagsayang kayo ng oras at pera ng taong bayan para lang i-impeach yung taong alam nyong magpapakulong sa inyo. Hanggang kailan kayo magpapakatigas ang muka? Hanggang kailan nyo titiisin ang daing ng bawat isang Pilipino, bawat isang kabataan, bawat isang magulang, bawat isang manggagawa dahil sila'y nagugutom, dahil wala silang kinikita, at lalong-lalo na walang nakikinig na gobyerno sa kanila. Pagod na ang gobyerno. Bingi na nga ata kulang na lang, kuha kayo, PWD yung card. Para mayroon kayong mga discount habang binubulsa nyo ang pera ng taong bayan. Ang lakas na magbarikada, kala nyo naman susugurin kayo hanggang Malacanang. Takot na takot, mag-impake na kayo, sabay lipad. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, ang gusto ko na lang sabihin sa inyo, ituloy natin ang laban na ito hanggat hindi tinatanggal ang ibat, ang bat, at hindi bumababa ang langis, hindi babalik sa normal na pamumuhay ang tao. Sana'y patuloy na magkaisa ang mga Pilipino. Inaasahan tayo ng isang totoong bayaning manggagawa rin natin, kundi si Vice President Sara Duterte. Siya ay isa sa mga totoong manggagawa dahil siya ay may pakialam sa Pilipino, may pakialam sa paligid, at unang-una pa sa lahat, siya ay kayang magpakita kahit binabatikos ng buong Malacanang. Kayong mga pinagbibintangan pa lang, nagtatago na.
Ang hilig niyong sumagot, ang kailangan niyong ibigay, ayuda. Hindi ayuda ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Kung hindi, solusyon nyo. Gamitin nyo ang utak nyo. Ang dami nyo sinasabing may tinapos kayo, pero ilang araw na, ilang buwan na, ilang taon na, hanggang ngayon, ang daming naghihirap na Pilipino. Niluklok kayo sa pwesto para lagyan ng aksyon. Anong ginawa nyo? Binigyan nyo ng komedya ang Congress. Ginawa nyong patawa. Wala kayong nagawa kundi mag-usap ng mag-usap. Sasabihin nyo sa media, magpapalakas kayo sa media. Ako'y mamimigay ng ayuda sa lahat ng tao. Lumang trapo nyo na po yan. Hanggang ayuda na lang po ba kayo? Pero bakit hindi nyo mabigyan ng solusyon yung mga Pilipinong hanggang ngayon nagbubuwis ng buhay, mapakain lang ang pamilya sa kanilang bahay? Naway mapakinggan, naway sana marinig. Alam ko itong mga kapulisang ito, pag ito nagtanggal ng uniforme, kaparehas lang din natin ang problema nila. Wala ho kaming gustong mangyaring masama, pero kung ilalabas nyo yung isa, pahablot nyo na lang sa amin para meron kaming Merry Christmas. Tumugtong sa container! Lumabas ka ulit! Tumugtong ka sa container! Gusto kong marinig ang malakas na sigaw na Marcos resign, Recto resign, isabay mo na si Remulla resign. Pwede ko bang marinig sa inyo yun? Simulan natin kay Recto. Anong gusto niyong mangyari kay Recto? Lumabas si Recto! Anong gusto niyong mangyari kay Remulla? Anong gusto niyong mangyari kay Lupog ang Panga? Ayun lamang po, mabuhay kayo mga manggagawang Pilipino. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa aming mga kabataan upang magpatuloy, tumindig at lumaban. Maraming salamat po. Salamat. Great. Magandang hapon sa ating lahat. Hindi ko na isa-isahin dito kasi marami ito. Maraming salamat sa Manobo Tribe na nandito ngayon. Nandito yung mga taga-Negros, sumuporta, dahil nasaktan na rin sa mga nangyayari. Lahat, pati mga taga-media, sa kasama nating mga pulis, sundalo, at kung saan tayo galing, magandang hapon sa ating lahat. Ito, mahaba-haba sana ito, pero medyo limitado tayo ng oras. Bilisan ko na lang. Focus lang tayo doon sa nangyayari natin na pagtaas ng langis. Kung bakit ba ito ginanito tayo ng ating gobyerno. Siguro, sa karamihan ninyo, hindi ninyo alam kung bakit biglang tumaas ang langis. Wala nang makuha ang gobyerno na nakawin na flood control. Kung hindi, dito naman tayo sa langis. At para matahimik ang flood control, dito tayo dinala ngayon sa langis. Nandang biruan ang biktima dito. Itong mga driver and conductor sa buong Pilipinas. Na kung saan pinabunuan natin na nasasaktan ng todo. Kung hindi pa ito nagkaganito, hindi tayo magkakaisa. At ngayon, yung iba na nasa Quezon Province na hindi nakatuloy, maraming salamat din. Kahit hindi man kayo nakatuloy, yung mga driver conductor mahigit 3,000. Sunod kasi kayo, Dahil nahirapan sa pagbiyahe papunta rito, maraming salamat at marami rin naman kaming nandito. Hindi tayo papayag na gagawin nila tayong uto-uto. Kung maintindihan ninyo, inilabas natin yun, ang pahayag noon, na bakit itinaas itong presyo ng langis ng mga ihudimputa na ito. Sugod! Na ito naman ay stock pa. Sige, Sir Oliver! Tinubuan ng 70 pesos. Nagbayad tayo sa bawat isa ng 70
20 pesos. Kinuha dito sa atin dahil yun daw ay replacement cost. Tayo ang namuhunan sa kanila. Maniwala kayo sa hindi. Tingnan ninyong mabuti, i-research ninyo kung magkano. Dahil dapat dito sa atin ngayon, ang landed cost ay 61.44 pesos pa lang dapat. May papel tayong hawak niyan. Andito lahat ng mga taga-media, naririnig ninyo ito uli. Andito ako sa tablado, i-research ninyo. Dahil ang papel na kalimutan ko na doon sa sasakyan kanina. Tingnan ninyo mabuti, dahil ipinlas na ito sa TV. Ipinlas na ito sa screen. Sino ang nag-plus ito? Si Senador Gatchalian. Dahil doon sa hearing nila na doon, si Senador Marcolita. Tinignan natin, kay mayroon tayong kasabihan na paano mo matutuklasan ang isang kasinungalingan kung hindi mo alamin ang buong katotohanan. Hindi mo makikita sa isang tao yung isang nagsisinungaling kung hindi mo pasukin ang kanyang sarili para makita mo kung totoo ba siya nagsisinungaling. Paano mo makita yung katotohanan kung andoon ka lang sa social media, andyan ka lang sa Malacanang? Ano ba kinatatakutan noong presidente? Bakit binarikadahan? Napakadami-dami. Napakadami bantay nila. Natatakot pa sila dahil sa ginawa nilang kabulastugan? Huwag kayong mag-alala. Patikim pa lang itong nakita ninyong dami ng tao na sumuporta sa Aklo. Hindi pa ito. Dahil ito ngayon, pagkatapos nito, na-speech ko, didiretso ako sa airport, lilipad ako para alamin sa buong mga kaprobinsyahan yung mga dumo natin na inaapi, inaagangan ng lupa na walang pakundangan sa kahayupan ng ating mga oligarko. Pilitin natin magkaisa itong lahat mula sa bukid hanggang sa batat. Dahil itong gobyernong ito na walang pakundangan sa panluluko sa taong bayan, hindi natin ito papayagan. Tumigil na ako sa pag-leader sa kalsada pero kailangan ko bumalik. Dahil hindi po pwede ang ganitong sitwasyon. Ang dami nandiyan sa social media kung ano-ano mga pinagsasabi. Huwag ninyo lukuhin ang sarili ninyo. Dahil kung gusto ninyo yan magiging Prime Minister, kayo lang. Huwag ninyo kami isali. Dahil kami ni kailan, hindi kami papayag yan na mayroong mamuno sa ating bansa na ganito kababoy, ganito timonyo sa ating mga mamamayan. Binigyan mo ng emergency doon sa langis natin. Nagkaroon noong March 24. Pero kung kailan nagkaroon ng kapangyarihan, saka itinaas, umabot tayo ng 153 ang litro ng diesel. Yung ba ang tamang presidente? Binigyan ka na ng karapatan na para puksain itong lahat. Nang dahil noon sa Winner Regulation Law, hinayaan mo na babuyin yung Pilipino. Hinayaan mo na maghihirap ang lahat. Walang pakundangan itong kahayupan na ito. Nagtaas ang langis, umabot ng 153 ang litro. Pero nang humirit ang transport na kailangan ng karagdagan ng pamasahe para magtuloy-tuloy ang trabaho ng ating manggagawa, anong ginawa? Nag-approve ang LTFRB, pero pinigilan ng ating gobyerno para hindi magkapagtaas. Kaya hindi na kailangan ng transport strike pa tayo. Dahil kusa ng tumigil ang mga sasakyan sa kalsada dahil wala ng pambili ng diesel. Ito ba ang legacy na iiwan ng ating gobyerno? Anong klaseng pamuno ito? Ha? Siguro, magising na ang lahat dahil lahat ng kahayupang yan, alam naman natin ng taong bayan paano dapat natin gawin. Hindi habang buhay sila nandiyan.
may hangganan yan. Kaya panawagan ko sa sambayanang Pilipino, ngayon pa lang, alamin na ninyo ang buong katotohanan. Huwag na kayo panood yan sa YouTube, sa TikTok para kayo lukuhin. Dahil hindi kayo dapat maluloko. Dahil kayo mismo, alam ninyo ang nangyayari ngayon. Kung paano kayo binaboy, paano tayo hinudas. Alam nating lahat. Malapit na ang eleksyon. Alamin ninyo ang buong katotohanan para mapatunayan mo ang kanilang kasinungalingan. Magmula sa barangay captain hanggang pataas, alamin ninyo. Kasi pag hindi ninyo alam kung ano yung katotohanan, hindi ninyo mapatunayan na siya ay nagsunungaling sa kanyang mamamayan. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Umiinit mga kasama! Gusto pa natin lumusok sa Medyona! Gusto! Gusto! Sugod na! Kaya lang sarado! Nauna! Isa ako sa iyo umuno! Lusubin! Teka lang! Hoy! Lusubin tapos ang video Kalma lang tayo. Lusubin! Papatawag na tayo bukas! Tignan niyo! Yung bill ng kuryente natin! Omar, shoutout sa dyan. Member Kikya, shoutout. Habang nagaganap ang impeachment ng Thank you so much, Sir Mono Omar. Sarsuela, anong ginawa diyan sa Meralco? Dagdag buwis na naman, putang ina niyan! Wala nang makain sa pamamagitan ng pagnanakaw na naman sa kuryente, tayo na naman ang maghihirap. Yung pera naman manggagawa sa piling, pinababalik ng Supreme Court hanggang ngayon ay hindi maibalik dahil nandun na sa maleta at tinangay na. Ang mga likapan nasaan ngayon, hinahanap ng taong bayan. Kaya po, ang susunod po natin sa hanay ng kababaihan na ngayon ay lumalaban, tumitindig, si kasama, si Mamu, palakpakan po natin, si kasama ang Mamu. BBM Pisok! BBM ito! BBM ito! Wala akong pakialam, basta ito tutunan mo o resign! Ayok! Putang ina! Kung talaga kayo para sa bayan, ilalantad nyo sarili nyo, huwag kayo puro video! Sige, ano te? Palakpakan po natin ang hanay ng kababaihan na ngayon tumitindig, lumalaban. Mapagpalang hapon! Paos na si Mamo. Pwede ko bang, hi! Mabuhay si Amo! Maraming salamat. Pwede ko bang makita ang mga kamay ng mga kababaihan? Mga kababaihan, itaas ang mga kamay! Etong araw ng Labor Day, binibigyang pugay ng mga kababaihan ang mga kalalakihan ng dahil sa kami ay sumasaludo sa inyo dahil kayo mga kalalakihan, you are the head of the families. Kayo ang chief, kayo ang bossing sa loob ng pamamahay sa mga pamilya at kami naman dahil ako ay representante ng mga kababaihan at maisok. Kami naman ang mga kababaihan na siyang gumagabay sa pamilya, sa mga anak nagpapalaki. Naglakad ako magmula Santa Cruz dahil yun ay baliwalang sakripisyo sa sakripisyo ng lahat ng manggagawa dahil kung walang manggagawa
industriya. Wala tayong lahat. So, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil ang mga manggagawa kasama ng mga kababaihan ang siyang tunay na mga bayani ng ating komunidad, ng ating pamilya at ng buong Pilipinas. So palakpakan natin PRRD Duterte, bring him home! 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 Dahil kung natatandaan ninyo, ang labor sector, ang mga OFWs, yan ay tunay na minamahal ng ating tunay na presidente ng Pilipinas, si PRRD President Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay ibinigay ang sarili para sa taong bayan at para sa Pilipinas. So, nang dahil medyo kapos na nga ang boses ni Mamo, tayo dito ay gumagawa ng sarili nating way, ang ating pamamaraan para makiusap sa ating administrasyon. Oo, alam ko, galit na tayo. Pero alam niyo ba na merong mas malakas na paraan kung paano natin ayusin ang tawag doon, transformation of this government? Alam niyo ba? Gusto niyo bang malaman? Itaas yung mga kamay kung gusto niyo malaman. Hindi ko nakikita yung banda dyan. Taas mga kamay. Sasamahan niyo ba ako? Alam niyo ba? I-Englishin ko lang kasi kulang-kulang ako sa Tagalog. Pasensya na. I love you guys! I love you guys! Alam niyo ba? Ang sabi ng Diyos, all names, all, hindi isa, all names will bow down to the name of Jesus. So yung mga pangalan na naghahari-harian, na akala mo kung sinong Panginoon, na akala mo kung sino sila, yung mga pangalan na yan will bow down to the name of Jesus. So magdasal po tayo. Samahan niyo po ako. Etong maiingay ng mga kabataan na to, gusto ko ang mga enerhiya ninyo. Samahan niyo ako sa pagdadasal. Okay. Ilagay natin ang ating sarili in the presence of the Lord. Abba, Father, maraming salamat po dito sa mapayapang pagtitipon namin dito sa CM Recto. Ang balak po sana namin ay makarating doon sa Mindiola para po marinig ang boses ng katauhan, representante ng mga labor sector, marinig nila kung ano man talaga ang mahalaga sa buhay ng may buhay. Kahit na ayaw nila tayong pakinggan, they have no choice, Lord, but they will listen because you will make them listen. Abba, Father, thank you for this beautiful day. May you bless each and everyone here and each family is represented them here, Lord. Thank you that you said in your words, all names will bow down to the name of Jesus. To the Yes name po, of Ma'am Jesus. Cebuana. Kanina po lang Akala sa nila, kami, Lord, napakarami. maghahari-harian sila Ay, no. sa habang panahon. No, 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 no. Your name, merong tani. There is a time for everything. Darating ang panahon ninyo, kayo naman ay luluhod sa pangalan ni Jesus. So Father, thank you. Thank you, Lord, that you're confusing the enemies right now. Sila po'y takot na takot. Kaya po namin alam na takot na takot na takot na takot na takot na sila. Nang dahil dito sa barikada na to, na hindi naman yan dati, matagal na ako na nakikita at sumasama sa rally, hindi po umaabot dito ang barikada na yan kasi nakakarating po kami hanggang Mindiola, pero ngayon po nandyan. Ipinagpupugay ko po sana itong mga pulis, mga kapulisan na nandito at ang dasal ko
Kayo ay pagpalain ng Diyos. Kayo ay nandyan para protektahan po kami. Kayo ay i-bless ni Lord. Alam ko mga puso ninyo, dahil alam nyo kung anong tama at anong mali. Dahil lahat kayo dyan ay mga pamilya, may pamilya. Lahat kayo may asawa. Lahat siguro kayo may anak na mga babae. So haring nawa maisip ninyo ang kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo, ng mga kaapo-apuhan ninyo, na sana ay tumigil na ang pagnanakaw at mga nakawan para nang sa ganon ang mga anak-anak natin, mga kaapo-apuhan ay meron pang matitirang, meron pang kayamanan na makukuha sa tamang panahon. So Lord, thank you. May you bless us. May you hover your spirit all over us today and every day of our lives. Lord, your name be praised. Kung sa akala nila, Lord, talo kami, hindi po. You will never know. Hindi nyo alam ang pamamaraan ng Panginoon. God is a God of many surprises. And God is a God of order. So God will order your lives, our lives. This administration will be ordered. Will be ordered. Will be ordered. In Jesus' mighty name. And everybody says, Amen and Amen. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po sa inspirasyon na gabay natin na sinasabi ng kababaihan. Para po magpakilala mula po sa Mindanao, bumababa na rito sa Kanayunan ang magpapakilala po si Sultan Omar Sarif. Allahu Akbar! Isa pa! Allahu Akbar! Mamaya-maya, balik natin itong mga pole. Tayo ay papasok. Handa ba kayo? Handa ba kayo? Ang ating kasama na si Omar, pakinggan natin. Hello po again. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Thank you, Mr. MC, and I appreciate it for your kindness introduction to me as a speaker for today. Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay ang mga Muslim at mga Christian! Gusto mo ba natin ang pagbabago? Alam po natin, ang mga pulis dyan sa likod, lahat-lahat po yan dito! Pati mga pulis! May mga anak yan at saka gusto na ang tunay na pagbabago. Opo! Lahat ng mga kapatid natin na mga nandito ngayon, mga minamahal kong kababayan, nandito po kami from Lanao del Sur. Yung hindi po nakakakilala sa akin, nung dinala sa dahig ang ating pinakamamahal, ang kaisa-isa po natin pinakamamahal, ang anak ng sambayanang Pilipino. Isa po ako, isa po ang aking uncle na graduated City Mayor of Marawi na nagtanggol, pumunta sa Villamor Ertis para aralan ang hindi karapat-dapat ang pag-aaresto sa ating pinakamamahal nating ama ng sambayanang Pilipino. Magkaisa po ba kayo? Pwede po ba? Muslim man o Christian, nandito po kami, mga kapatid niyo Muslim. Kaisa niyo po, kaagapay niyo po, para sa tunay na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gusto niyo ba may balik ang Duterte administration? Gusto niyo ba?
administration na to. Yung hindi po nakakakilala sa akin, panisa na po kayo dahil Muslim ako. Panatag ang pagmamahal namin sa sambayan ng Pilipino. Ako po si Sultan Omar Sharif. I was a former Manila Golden Nose and Culture Messenger Administrator during the time of my beloved Tatay Digong. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang ating susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Ate Sara! 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 Thank you very much. Assalamualaikum. Mabuhay sa sana! Salamat po, Sultan. Mga kasama, araw po ng pagkulita ng International Labor. Alam po natin sa hanay ng mga manggagawa, grabe na ang krisis na nararanasan natin. Lalo po sa hanay ng transportasyon, yung pagbulusok, yung pagtaas ng presyo ng langis, bigla pong nagkaroon ng reduction of working days ang mga driver, konduktor, at ang mga mekaniko. 2 araw ang pasok ng mga manggagawang grouper natin. Yan po ang pinagmamalaki ng administrasyon. Ang 5,000 ayuda na ibinibigay na meron pang nagbuwis ng buhay bago matanggap yung ayuda na 5,000, pinahihirapan ang mamamayang Pilipino. Yan ang pamana sa atin ni DDM. Ipagmamalaki nyo ba yung pamana na yan na mayroong nagbuwis ng buhay dahil dyan sa ayuda? Kaya po, ang pag-asa ng mga manggagawa, ng mamamayan, tinatawagan po natin ang kabataan, si Christian mula sa